Ang pangalan ko ay Charlene Reyes at ako ay 18 nang gawin ng aking ina ang aking graduation bilang pampublikong pagraranggo ng kanyang mga anak na babae. Kinuha niya ang mikropono sa loob ng furniture showroom ng aming pamilya, itinaas ang kanyang baso at inihayag, mabuti na lang at matalino siya. Nilampasan siya ng kagandahan pero baka mabayaran ng katalinuhan ang mga bayarin. Sumabog ang silid. Hindi lahat tumawa pero sapat na ang nagtawa. Pagkatapos ay hinila niya ang aking nakababatang kapatid sa tabi niya, inayos ang bulaklak sa kanyang damit at idinagdag, ito ang nakakuha ng itsura. Alam ng Diyos kung paano balansehin ang isang pamilya. Nakatitig ang aking ama sa sahig. Ilang kamag-anak ang nagtaas ng kanilang telepono. May nag-record ng lahat. Nakatayo ako sa ilalim ng banner na may pangalan ko habang tinatrato ako ng sarili kong pamilya na parang biro na nakalimbag sa ibaba nito. Naranasan mo na bang maramdaman na parang ekstrang anak sa araw na dapat ay sayo? Pumasok ako sa opisina, binuksan ang sobre na may laman ng aking ipon mula sa weekend shifts at binilang ang 20,355. Pagkatapos ay inalis ko ang susi ng bahay at inilagay ito sa tabi ng graduation card na pinirmahan ng aking ina nang walang mensahe. Umalis ako bago putulin ang cake. Sinabi nila sa lahat na dramatiko ako. Sa loob ng ilang linggo, tumigil na sila sa pagbanggit sa akin. 12 taon ang lumipas, pumasok ako sa kasal ng kapatid ko na may dalang patunay na hindi talaga ako pinalaya ng pamilya ko. Ilang minuto bago ang seremonya, sinuri ng kanyang nobyo ang isang pahina, tumingin sa kanyang nobya at nagtanong ng isang tanong na sumira sa lahat ng itinayo niya sa harap ng 200 bisita. Bago ko sabihin kung ano ang tinanong niya at kung ano ang nangyari pagkatapos tumigil ang kasal, sabihin mo sa akin kung anong oras na sa lugar mo at saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ni Charlene. Pinili ko ang Cebu dahil binanggit ng dating kaklase ang abot-kayang technical college doon. Pero nang dumating ako, sarado ang admissions office at mas mahal ang bawat motel malapit sa istasyon kaysa sa kaya kong bayaran. Ginugol ko ang unang gabi sa ilalim ng fluorescent lights ng 24 oras na labahan, nagkunwaring naghihintay ng damit na hindi naman akin. Kinabukasan, may nakita akong sulat kamay na hiring notice sa isang commercial printing company. Kasama sa trabaho ang pagpapakain ng papel sa industrial machines, paghahanda ng shipping labels, at paglipat ng mga kahon sa records warehouse. Sinabi ko sa supervisor na may karanasan ako. Bagaman ang tanging kwalifikasyon ko ay desperasyon. Inupahan niya ako para sa overnight shift dahil walang ibang gusto. Naging kanlungan ko ang warehouse na iyon. Amoy karton, toner at alikabok, pero walang pakialam kung ano ang itsura ko. Mahalaga sa kanila kung dumating ako sa oras, wastong binasa ang work orders at inilagay ang confidential files sa tamang pagkakasunod. Umakyat ako ng kwarto kay Naomi Bautista, isang 24 anyos na nursing student na ang dating roommate ay biglang nawala nang hindi nagbayad ng upa. Hindi ako iniligtas ni Naomi o nagbigay ng perpektong talumpati. Binigyan niya ako ng 7 araw para makalikom ng bahagi ko sa deposito at binalaan akong huwag hawakan ang yogurt na may asul na tape. Dahil sa kanyang katapatan, nagtitiwala ako sa kanya. Sa ika-6 na gabi ko sa apartment, tumawag ang ina ko mula sa hindi pamilyar na numero. Sinagot ni Naomi dahil naliligo ako. Pumasok ako sa kusina nang marinig niya ang sinabi ng ina ko. Sabihin mo kay Charlene na ang pagtakas ay hindi gagawing mas madaling tingnan ang mukha niya. Inilagay ni Naomi ang telepono sa speaker at nagtanong, palagi ka bang ganito kasama? O espesyal ba ang gabi ngayon? Tinapos ng ina ko ang tawag pagkatapos balaan siya na unstable ako, walang utang na loob at kilala sa pagnanakaw. Nanginginig ako doon, hindi dahil naniwala ako sa kanya, kundi dahil sa wakas ay narinig ko kung gaano kadaling isulat muli ang tungkol sa akin para sa mga estranghero. Binuksan ni Naomi ang notebook at sinabihan akong itala ang petsa, numero at eksaktong mga salita. Ang mga taong nagsisinungaling ng ganito katiwala ay umaasa na makakalimutan ng iba ang detalye, aniya. Binago ng pangungusap na iyon ang buhay ko. Nagsimula akong mag-ipon ng bawat voicemail, liham at mensahe. Sa araw,
Nag-aral ako ng Records Administration at Business Systems. Sa gabi, nagtrabaho ako sa gitna ng archived contracts, invoices, signatures at shipping manifests. Natutunan ko na may personalidad ang mga dokumento. May mga taong malakas ang pagpindot kapag pumipirma. May mga nagbabago ng anggulo ng sulat kamay kapag kinakabahan. Ang binagong petsa ay nagiiwan ng anino sa ilalim ng tinta ng copier. Iba ang pattern ng muling inilimbag na pahina. Mas tahimik ang kasinungalingan sa papel kaysa sa sinabi sa mikropono, pero masusukat ito. 3 liham ang ipinadala ng pamilya ko sa unang taon. Ang una ay humiling ng paumanhin. Ang pangalawa ay nagsabing, malubha ang sakit ng ama ko, na kalaunan ay nalaman kong kasinungalingan. Ang pangatlo ay nagsabing, pumasok ang kapatid ko sa private academy at dapat mag-ambag ang mapagmahal na anak. Hindi ako sumagot. Gayunpaman, hindi nabura ng kalayaan ng sugat. Tuwing may kumukuha ng litrato sa akin, naririnig ko ang tawa mula sa showroom. Parang bitag ang mga papuri. Iniiwasan ko ang salamin at bumibili ng damit sa clearance racks nang hindi sinusubukan. Napalaya ng pagtakas ang katawan ko, pero tumawid ang boses ng ina ko sa mga lalawigan sa loob ng isip ko. Hindi ba iyon ang pinakamalungkot na bahagi ng pag-alis? Ang matuklasan na maaaring isara ang pinto sa likod mo habang patuloy na naglalakad sa tabi mo ang pinsala? Hinihimok ako ni Naomi na mag-apply sa certification course sa document examination pagkatapos mapansin ng instructor kung gaano kabilis kong matukoy ang mga pagkakaiba sa contracts. Halos tumanggi ako dahil mas malaki ang deposito kaysa sa pera na dinala ko mula sa Luzon. Ipinapaalala ni Naomi na bawat piso na kinita ko mula noon ay hindi nang hingi ng permiso sa pamilya. Nag-apply ako, nakatanggap ng partial funding at ginugol ang susunod na 3 taon sa pagtatrabaho sa gabi habang nag-aaral ng financial records, identity fraud, signature comparison, digital alteration, at evidence procedures. Itinuro sa akin ng ina ko na ang hitsura ang nagtatakda ng halaga. Itinuro sa akin ng warehouse ang kabaligtaran. Maaaring mapanlinlang ang makintab na dokumento, habang ang mantsang pahina ay maaaring maglaman ng katotohanan. Sa edad na 22, hindi ko na gustong tawaging maganda. Gusto kong maging imposible na dayain. Pagkatapos makuha ang certification, sumali ako sa insurance investigation firm sa Maynila na dalubhasa sa forged claims, altered contracts, employee theft at identity misuse. Hindi glamorous ang trabaho ko. Matagal ang araw sa paghahambing ng signatures, pagsusuri ng transaction histories, pagbuo muli ng approval chains, at pakikipanayam sa mga taong naniniwalang maaaring palitan ng kumpiyansa ang ebidensya. Mahal ko ito. Bawat kaso ay nagbigay sa akin ng hindi nakuha sa pagkabata. Mga katotohanang hindi mapapawalang bisa ng pinakamalakas na boses sa silid. Lumipat si Naomi sa Maynila pagkatapos ng nursing school at nanatili kaming roommates hanggang magpakasal siya at lumipat sa kabilang bayan. Siya pa rin ang unang tinatawagan ko kapag may kasong nakakagulo sa akin o may liham mula sa Luzon. Nagpapadala ang ama ko ng birthday cards nang walang return address. Paminsan-minsan ay nagpapadala ang kapatid ko ng social media requests. Pagkatapos ay binabawi bago ako makasagot. Nanatiling tahimik ang ina ko sa publiko, pero sinabi sa akin ng mga kamag-anak na ginawa niyang trahedya ang pag-alis ko kung saan siya ang inabandu ng magulang. Ayon sa kwento niya, umalis ako dahil naiinggit ako sa kapatid, nahihiya sa negosyo ng pamilya at masyadong mayabang para tanggapin ang gabay. Inangkin pa niya na na-misunderstand ang graduation video. Naisip kong i-post ito, pero ang paghihiganti na nakabatay sa kahihiyan ay gagawin akong masyadong katulad niya. Sa halip, nagtayo ako ng buhay na hindi niya masasaysay. Bago mag-27, naging senior investigator ako, nagbigay ng lecture sa compliance workshops, nakabawi ng pera para sa matatandang biktima ng fraud, at tumulong sa federal examiners sa multi-province cases. Nakilala ko rin si Marco Santos, isang mapagpasensyang arkitekto na hindi nagmamadaling punan ng katahimikan. Hindi niya ako tinawag na maganda sa unang date.
Tinawag niya akong formidable pagkatapos kong itama ang restaurant manager na sinubukang singilin ng 2 beses ang matandang mag-asawa. Kahit papaano, mas mahalaga iyon. Dahan-dahan kong sinabi sa kanya ang tungkol sa pamilya ko, nagbibigay ng mga piraso sa halip na buong sugat. Hindi niya ako pinilit na makipagkasundo. Tinanong niya lang kung ang distansya ko ba ay nagbibigay ng kapayapaan o nagpapaliban ng isa pang desisyon. Nagbabago ang sagot depende sa araw. Pagkatapos, 8 taon pagkatapos kong umalis, isang routine commercial fraud case ang naglagay ng sulat kamay ng ina ko sa mesa ko. Kinuha ang firm namin para suriin ang mga dokumentong konektado sa isang bigong home furnishings company sa Luzon. Nakatanggap ang kumpanya ng emergency credit matapos mag-claim ng pagkalugi mula sa baha sa warehouse, pero mukhang kahina-hinala ang ilang authorization forms. Sa una, walang kahulugan ang pangalan ng kumpanya dahil pinalitan ng mga magulang ko ang showroom sa pamamagitan ng holding company. Pagkatapos, nakilala ko ang address. Doon naganap ang graduation party ko. Ibinunyag ko ang conflict at humiling na alisin sa kaso, pero bago ilipat ang file, nakita ko ang borrower authorization na may buong legal na pangalan ko, Charlene Elise Reyes. Dinisenyo ang pirma para magmukhang akin. Hindi perpekto, pero may detalye na alam lang ng may childhood records ko. Nakalista ko bilang minority co-owner na sumang-ayon sa paggamit ng assets ng kumpanya bilang collateral. Hindi ako nagmamay-ari ng bahagi ng negosyo o pumirma ng loan. Ang mga form ay may petsa 2 taon pagkatapos kong umalis. Nakalakip ang social security number ko, dating address, at school records. Parang 18 ulit ako. Nakatayo sa ilalim ng banner habang tumatawa ang mga tao. Pampublikong binura ako ng ina ko, pagkatapos ay pribadong ginamit ang identidad ko nang naging mahalaga ito. Dahil sa conflict, hindi ko profesional na maimbestigahan, pero maaari akong humiling ng credit history at mag-report ng identity theft. Mas malaki ang natuklasan ko kaysa sa isang pirma. Ilang buwan pagkatapos kong umalis, nagbukas ang ina ko ng retail account sa pangalan ko. Maingat niyang binayaran para maiwasan ang pagtuklas, pagkatapos ay ginamit ang naitatag na credit history para suportahan ang business borrowing. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang pangalan ko sa equipment leases, supplier guarantees, at refinancing documents. Karamihan ay sarado na, pero may isang aktibo. Sabi ko, hindi pa. Ang pagharap ay magbibigay sa ina ko ng oras para sirain ang mga talaan at maghanda ng isa pang kwento. Nag-file ako ng reports, nag-freeze ng credit, kumuha ng abogado sa Luzon, at pinahintulutan ang fraud department ng lender na imbestigahan. Sa unang pagkakataon, hindi ako tumugon bilang mahirap na anak. Tumugon ako bilang examiner na nagpepreserba ng ebidensya. 1 buwan ang lumipas, tumawag ang kapatid ko. 8 taon kong hindi narinig ang boses niya. Umiiyak siya, sinabing nasa ilalim ng matinding stress ang ina namin at hiniling na pirmahan ko ang statement na nagkukumpirma na pasalita kong sinang-ayunan ang mga lumang kasunduan. Tinawag niya itong harmless paperwork. Nang tumanggi ako, tumigas ang boses niya. Umalis ka na sa amin minsan. Talagang sisirain mo ba si Mom dahil sa isang pirma? Tinanong ko kung kaninong ideya ang paggamit ng pangalan ko. Nanahimik siya ng 4 segundo bago sabihin, hindi mo naman ginagamit para sa anuman. Natapos ng sagot na iyon ang anumang nostalgia na iningatan ko. Hindi ako nakalimutan ng pamilya ko. Tinatrato nila ang identidad ko na parang walang laman na kwarto na may karapatan silang okupahan. Bago ibaba ang tawag, binanggit niya na engaged siya kay Ethan Cruz, isang commercial lending manager mula sa Davao. Magaganap ang kasal sa susunod na tagsibol sa isang restored courthouse hotel at umano'y binabayaran ng ina namin ang lahat. Nang suriin ko ulit ang aktibong credit line, napansin ko ang ilang malalaking transfer sa event company na konektado sa hotel. Hindi pinondohan ng ina ko ang kasal. Pinondohan ito sa pamamagitan ng utang na nakuha gamit ang ninakaw kong identidad. Ipinadala ko ang ebidensya sa abogado ko at walang sinabi sa publiko. Hindi kailangan ng paghihiganti na imbento ako ng parusa.
Kailangan ko lang itigil ang pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan na kanilang nilikha. 3 buwan bago ang kasal, may cream invitation na dumating sa opisina ko. Sulat kamay ang pangalan ko pero walang personal na tala. Inilarawan ang seremonya bilang pagdiriwang ng katapatan, pamilya at bagong simula. Naniniwala si Naomi na gusto nila akong nandoon para maipakita ang naayos na imahe ng pamilya bago maging pampubliko ang investigasyon. May hinala si Marco na mas praktikal. Kung dumalo ako ng walang pagtutol, maaaring i-claim mamaya ng ina ko na pinatunayan ng presensya ko na tinanggap ko ang mga financial arrangements. Sumang-ayon ang abogado ko na maaaring maging kapakipakinabang ang pagdalo. Basta't walang statement tungkol sa investigasyon at may dalang kopya ng identity theft report. Sumagot ako na mag-iisa akong pupunta. Gusto ni Marco na samahan ako pero kailangan kong pumasok sa gusaling iyon nang hindi nagtatago sa likod ng ibang tao. Hindi ako bumabalik para patunayan na may matagumpay na lalaking nagmamahal sa akin. Bumabalik ako bilang may-ari ng sarili kong pangalan. Sa umaga ng kasal, nagsuot ako ng madilim na berdeng damit at ang silver watch na ibinigay ni Naomi nang makapasa ako sa final certification exam. Ang Courthouse Hotel ay wala pang 16 kilometro mula sa tahanan ng pagkabata ko, pero parang ibang mundo. Marble floors, matataas na bintana, puting bulaklak, musikero, at staff na may dalang trays sa ilalim ng gold-painted ceilings. Nakita ako ng ina ko malapit sa registration table at nagyelo bago maglabas ng pinakintab na client smile. "Charlene," malakas niyang sinabi, "talagang dumating ka." Pagkatapos ay lumingon siya sa ilang kamag-anak at idinagdag, "Naalala na pala ng runaway natin na may pamilya siya." Ilang tao ang tumawa nang may pag-aalinlangan. 12 taon ang nakalipas, ang tunog na yon ay magpapadala sa akin sa pinakamalapit na labasan. Sa pagkakataong ito, hinawakan ko ang tingin niya at sumagot, eksaktong naalala ko kung anong klaseng pamilya ang mayroon ako. Lumitaw ang ama ko sa likod niya, mas matanda at mas payat kaysa sa naaalala ko. Niyakap niya ako nang hindi nagtatanong at bulong na pasensya na siya. Umatras ako. "Pasensya sa ano?" Lumingon siya sa ina ko at sinabi, "Sa kung paano nangyari ang lahat." Ipinakita ng sagot na iyon na hindi pa rin niya matukoy ang pinahintulutan niya. Dumating ang kapatid ko sa silk robe na napapalibutan ng bridesmaids at photographer. Mukhang nagulat siya, pagkatapos ay hinila ako sa matigas na yakap para sa kamera. "Huwag nating gawing tungkol sa lumang drama ang araw na ito," bulong niya. "Kung gayon ay huwag mong gamitin ang pangalan ko para bayaran ito," sagot ko. Sumikip ang kamay niya sa braso ko. Sandali, nawala ang masayang nobya na nagpakita ng babaeng nagsabing hindi ko ginagamit ang identidad ko para sa anuman. Binitiwan niya ako bago mapansin ng photographer. Ipinakilala ako ng ina ko sa mga bisita bilang ang brilliant pero komplikadong anak. Sinabi niya sa isang mag-asawa na nawala ako pagkatapos ng graduation dahil hindi ko matitiis ang disiplina. Ipinakita niya sa isa pang bisita ang lumang yearbook photograph kung saan naka-braces ako at nahuli sa mid-blink. "Ayaw niya ng kamera noon," sabi ng ina ko. "Makikita mo kung bakit. Kung ang babaeng nagturo sa iyo na hamakin ang sarili ay nakatayo sa harap mo 12 taon ang lumipas na may parehong ngiti, mananatili ka bang tahimik para protektahan ang event o aalisin ang maskara?" "Wala akong ginawa sa dalawa," nagtanong ako. "Ipinakita mo na ba sa kanila ang loan documents din?" Nawalan ng kulay ang mukha niya. Ginabayan niya ako sa walang laman na conference room at isinara ang pinto. Sumunod ang ama ko habang nanatili ang kapatid ko sa labas na nagkunwaring hindi nanonood. Inakusahan ako ng ina ko na tinimerang investigasyon para sabotahehin ang kasal. Inangkin niya na administrative shortcuts ang mga pirma, hindi fraud. Dahil madalas na hinahawakan ng mga magulang ang paperwork para sa mga anak. Ipinapaalala ko sa kanya na legal na adulto na ako na naninirahan sa ibang lalawigan at hindi kailanman pinahintulutan ang anumang account. Ipinaliwanag ng ama ko na malapit ng mabigo ang negosyo at dosenang empleyado ang umaasa sa kanila. "Kaya voluntaryo mong inialay ang identidad ko," sabi ko.
Inamin niya na una kong ginamit ng ina ko ang impormasyon ko dahil malinis ang credit file ko. Tumutol siya, pero kalaunan ay pumirma ng corporate resolutions na sumusuporta sa loans. Parang nahihiya ang kumpisal niya na tila ang kahihiyan ang tunay na pinsala. Kinuha ng ina ko ang prepared statement mula sa purse. Inangkin nito na pasalita kong sinang-ayunan ang lahat ng accounts at kamakailan ay hindi naintindihan ang mga kasunduan dahil sa emotional distress. Inalok niya akong bayaran ng 3,000 pagkatapos ng refinancing kung pipirmahan ko ito ng umagang iyon. Nakilala ko ang formatting mula sa file ng lender. Pinlano niya ang lahat, pay ng imbitasyon. Inimbitahan mo ako para gawing consent ang fraud, sabi ko. Sinabihan niya akong huwag gumamit ng dramatikong legal na salita. Pagkatapos ay kinuha niya ang document case ko at sinubukang alisin ang folder na may reports ko. Nahuli ko ito bago niya mabunot. Pumasok ang kapatid ko at ikinandado ang pinto. Pirmahan mo na lang, sabi niya. Bayad na ni ma'am ang mga deposito na hindi na mababawi. Tinanong ko kung alam ni Ethan kung saan nanggaling ang pera ng kasal. Tumingin siya sa sahig. Iyon ang sagot ko. Ibinalik ko ang statement sa ina ko at sinabing idodokumento ang bawat pagtatangkang pilitin ako. Nang buksan ko ang pinto, nandoon si Ethan sa hallway. Narinig niya lang ang huling pangungusap, pero nagbago ang ekspresyon niya. Tinanong niya kung may financial problem na nakakaapekto sa kasal. Mabilis na tinawag ito ng kapatid ko na pribadong hindi pagkakaunawaan tungkol sa kumpanya. Wala akong sinabi dahil binalaan ako ng abogado na huwag makialam sa proseso ng lender. Tumingin si Ethan sa folder ko at sa affidavit sa mesa. Bilang lending professional, nakilala niya ang nakikita niya. Ginabayan siya ng ina ko palayo habang tumatawa tungkol sa wedding nerves, pero pumasok na ang hinala sa silid. 40 minuto na lang ang seremonya. Sa unang pagkakataon, hindi natatakot ang ina ko na mawala ako. Natatakot siyang may maniniwala sa akin sa wakas. Naupo ako sa likod ng ballroom habang nagtitipon ang mga bisita sa ilalim ng arko ng puting rosas. Pinagmasdan ako ng mga kamag-anak nang may fascination na inilalaan sa taong napag-usapan na nila. Sumandal ang isang tiya at sinabing pinatawad na ako ng ina ko ng mga taon na ang nakalipas. Tinanong ko kung ano ang pinatawad niya at biglang naging interesado ang tiya sa programa. Sinabi ng isa pang kamag-anak na lubhang nagdusa ang mga magulang ko pagkatapos kong mawala. Walang nagtanong kung ano ang magtutulak sa isang 80 anyos na piliin ang labahan kaysa umuwi. Iyon ang istruktura ng pamilya ko. Ang ina ko ang nagbibigay ng kwento. Sinusuportahan ito ng ama ko sa pamamagitan ng katahimikan at tinatanggap ng lahat dahil ang pagtatanong sa kanya ay magiging uncomfortable ang hapunan. 10 minuto bago ang processional, nilapitan ako ni Ethan na may telepono. Humiling siyang makipag-usap ng pribado. Kontrolado ang boses niya, pero nakilala ko ang ekspresyon ng taong ang profesional na instincts ay nakahanap ng pattern na gustong tanggihan ng emosyon. Pumasok kami sa library sa tabi ng ballroom. Ipinaliwanag ni Ethan na ipinaalam sa kanya ng event manager ng hotel ang problema sa final payment. Na-flag ang account na ginamit para sa kasal na nag-freeze sa natitirang transfer. Palaging inaangkin ng kapatid ko na mula sa family business reserves ang pera. Pero ang transaction notice ay nagpakita ng pangalan ng obligated guarantor, Charlene E. Reyes. Ikaw ba yon? Tanong niya. Sabi ko oo. Pinahintulutan mo ba ang loan? Sabi ko hindi. Nakatitig siya sa screen at nagtanong kung gaano katagal ko nang alam. Ipinaliwanag ko na nag-report ako ng identity theft buwan bago matanggap ang imbitasyon at ang lender ang kontrolado ang timing. Ipinakita ko sa kanya ang report number, kopya ng disputed signature, at ang statement na sinubukan lang ng ina ko na papirmahan sa akin. Walang confidential investigative material na inihayag at walang pinalaki. Sapat na ang katotohanan. Binasa ni Ethan ang affidavit ng 2 beses. Alam ba ni Samantha? Tanong niya. Sinabihan ko siyang tanungin siya. Pumasok ang ina ko bago siya makasagot. Inakusahan niya ako na isinilid ang nobyo at sinisikap na sirain ang kaligayahan ng kapatid ko dahil sa inggit.
Itinaas ni Ethan ang affidavit at nagtanong kung bakit ito inihanda bago ako dumating. Sinabi ng ina ko na ginawa ito ng mga abogado para ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Tinanong niya kung bakit sinabi ng nobya niya na binayaran ang kasal ng business profits samantalang ang pondo ay mula sa line of credit na ginagarantiyahan sa pangalan ko. Pumasok ang kapatid ko sa gown, sinundan ng ama ko. Ang unang tanong niya ay hindi kung nasaktan ba ako. Tinanong niya kung maaaring magpatuloy ang seremonya kung papalitan nila ang bayad pagsapit ng Lunes. Tumingin si Ethan sa kanya na parang nagsasalita siya ng dayuhang wika. Alam mo? Sinabi niyang alam niyang humiram ang ina namin ng pera, pero hindi na illegal ang paperwork. Ipinapaalala ko sa kanya ang naitalang tawag namin. Sumigaw ang ina ko na ang pag-record sa pamilya ay pagtataksil. Ang paggamit ng social security number ko ang pagtataksil, sagot ko. Isinara ng ama ko ang mga pinto ng library, pero ilang miyembro ng wedding party ang nagtitipon sa labas. Nagsimulang umiyak ang kapatid ko at iginiit na karapat-dapat siya sa isang araw na hindi ginagalaw ng sama ng loob ko. Inilarawan niya ang tiniis niya pagkatapos kong umalis. Ang presyo ng ina namin, ang pag-atras ng ama, ang bigong negosyo, at ang inaasahan na maging perpektong anak. Sa unang pagkakataon, nakita ko na hinubog siya ng parehong sistema, bagaman iba ang gantimpala, pero ang masaktan ay hindi nabubura ang pinsala, pagpapatuloy niya. Maaari mong sinabi sa kanya, sabi ko. Maaari mong sinabi sa akin. Sa halip, pinahintulutan mong punduhan nila ang perpekto mong araw gamit ang identidad ng kapatid na inaangkin mong nagtaksil sa iyo. Pumasok ang ina ko sa pagitan namin at idineklara na pag-aari ng pamilya ang family assets. Dahil pinalaki at pinakain niya ako, naniniwala siyang ang paggamit ng credit ko ay bayad. Tinanong ni Ethan kung ginamit din niya ang identidad ng kapatid ko. Walang sumagot. Lumingon siya sa ama ko na inamin na isang equipment lease ang inilagay sa pangalan ng kapatid ko. Umano'y may permiso. Agad na tinanggihan ng kapatid ko ang pagsang-ayon. Pinalawak ng kontradiksyon na iyon ang pagbagsak. Normalisado ng ina ko ang forgery ng labis na hindi malaman ng paborito niyang anak kung saan nagtatapos ang consent at nagsisimula ang manipulasyon. Kumatok ang coordinator at inihayag na nakaupo na ang mga bisita. Inutusan ng ina ko ang lahat na bumalik sa posisyon. Sinabi ni Ethan na kailangan niya ng oras. Binalaan niya na ang pagpapaliban ay magpapahiya sa pamilya at makakasira sa relasyon sa mga kliyenteng dumalo sa seremonya. Hindi ang krimen, panlilin lang, o mga taong ginamit niya ang alalahanin niya. Ang audience. Doon ko naintindihan kung bakit niya ako pampublikong hinamak sa graduation. Kontrolado ng pribadong kalupitan ang isang tao. Kontrolado ng pampublikong kahihiyan ang lahat ng nanonood. Ginugol niya ang mga taon sa paggawa ng mga silid na puno ng tao bilang armas. Ngayon ay nagiging ebidensya ang parehong silid. Tinanong ni Ethan ang kapatid ko ng huling pagkakataon kung alam niyang lumitaw ang pangalan ko sa wedding financing. Inamin niyang nakita niya ito 3 buwan nang nakalipas. Sinabi niyang tiniyak ng ina namin na pipirma ako ng release sa kalaunan. Kaya, plano mong pakasalan ako bago sabihin na tinututulan ng kapatid mo ang perang nagbabayad sa kasal natin? Tanong niya. Sinubukan ng kapatid ko na abutin siya, pero umatras siya. Nagsimulang tumugtog ang mga musikero sa ballroom, hindi alam na tumigil na ang bridal party sa paggalaw. Hinawakan ng ina ko ang pulso ko at humihinga ng magalit na hindi sana ito nangyari kung hindi ako lumayo. Inalis ko ang kamay niya. Hindi. Nangyari ito dahil naniniwala kang palagi akong mananatiling tahimik. Binuksan ni Ethan ang mga pinto ng library. Nagtanong ang coordinator kung dapat bang magsimula ang seremonya. Tumingin siya sa ballroom at pagkatapos sa kapatid ko. Oo, sabi niya. Pero hindi ang seremonyang pinlano niya. Pumasok si Ethan sa ballroom ng mag-isa at hiniling sa mga musikero na tumigil. Humina ang usapan habang lumingon ang mga bisita sa kanya. Sinundan siya ng kapatid ko ng ilang hakbang, hawak pa rin ang buke, habang bulong-bulong ang ina ko ng mga tagubilin na walang sumunod. Nanatili ako malapit sa mga pinto ng library kasama ang ama ko. Bahagi ng akin ang gusto umalis.
Hindi ako dumating para manood sa pampublikong pagbagsak ng kapatid ko. At ayaw kong maging isa pang taong gumagamit ng kahihiyan bilang kapangyarihan. Pero ang pag-alis ay magpapahintulot sa ina ko na lumikha ng bagong bersyon bago maabot ng mga bisita ang parking lot. Kinuha ni Ethan ang mikropono at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Sinabi niyang may lumitaw na impormasyon tungkol sa financing ng event at mga statement na sinabi sa kanya sa buong engagement. Nagmadali ang ina ko pasulong. Tinawag itong pribadong hindi pagkakasundo ng pamilya. Sinabi ni Ethan na naging concern niya ito nang maidagdag ang pangalan niya sa vendor contracts na sinusuportahan ng disputed funds. Pagkatapos ay lumingon siya sa kapatid ko. Kalma ang boses niya pero dinala ito ng katahimikan sa buong ballroom. Samantha, bakit nakalista ang estranged mong kapatid bilang guarantor sa loan na nagbayad sa kasal natin? At bakit mo ito itinago sa akin pagkatapos niyang i-report na peke ang pirma niya? Mas matindi ang dating ng tanong kaysa sa pagsigaw. Nawalan ng laman ang mukha ng kapatid ko. Ibinalo ang buke. May bisita malapit sa aisle na bulong peke? Sinubukan ng ina ko na abutin ang mikropono pero inilayo ni Ethan. Sinabi ng kapatid ko na nagtitiwala siya sa ina namin at naniniwalang pipirma ako mamaya dahil nagastos na ang pera. Tinanong ni Ethan kung ibig sabihin ba nito na sadyang tinanggap niya ang disputed funds at plano niyang makakuha ng kapatawaran pagkatapos ng kasal. Sumagot siya na nagkakaturuan ng pamilya. Tumingin siya sa akin at nagtanong kung nakipag-ugnayan ba siya sa akin bago kunin ang pera. Inamin niyang tumawag lang siya para pilitin akong pumirma. Inakusahan ng ina ko si Ethan na hinahamak ang nobya niya. Sumagot siya na ang panlilin lang ang lumikha ng kahihiyan, hindi ang tanong na naglalantad nito. Pagkatapos ay inihayag niyang hindi siya magpapatuloy sa kasal. Napaatras ang kapatid ko habang nag-react ang mga bisita sa mga alon. Hininga, bulungan, pagtaas ng telepono, paglipat ng kamag-anak sa labasan. Ang parehong mga taong tumawa sa graduation ko ay nanood ngayon sa perpektong seremonya ng paboritong anak na babae na gumuho sa ilalim ng mga katotohanang hindi nila matatanggi bilang sensitivity. Hindi ako naramdaman ng tagumpay. Naramdaman ko ang malamig na kalinawan ng pagkakita sa istrukturang nabigo sa pinakamahinang punto. Sinubukan ng ina ko na mabawi ang kontrol. Inihayag niyang minanipula ko si Ethan dahil naiinggit ako sa kagandahan at kaligayahan ng kapatid ko. 12 taon ang lumipas, umabot siya sa parehong armas. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito sinipsip. Lumakad ako pasulong pero hindi kinuha ang mikropono. Sinabi ko kay Ethan na hindi ko siya kailanman hiniling na kansilahin ang kasal. Kinumpirma niya na desisyon niya. Pagkatapos ay humarap ako sa mga bisita at nagsabi ng 3 katotohanan. Hindi ko kailanman pinahintulutan ng loans. Nag-file ako ng Identity Theft Report 1 bago matanggap ang imbitasyon. At sinubukan ng ina ko na makakuha ng maling retroactive statement mula sa akin wala pang 1 oras ang nakalipas. Itinaas ko ang hindi pinirmahang affidavit. Sumulong ang ama ko at inamin na nasaksihan niya ang mga pirma na inihanda nang wala ako. Hindi siya pinawalang sala ng kumpisal, pero napigilan nito ang ina ko na i-claim na inimbento ko ang lahat. Agad na umalis ang isa sa kanyang business partners para tumawag sa abogado. Humiling ang supplier na malaman kung ginamit din ang kanyang invoices sa financing applications. Kumalat ang mga kahihinatnan dahil hindi limitado sa akin ang forgery. Ang pangalan ko lang ang sinulid na humila sa tela. Dumating ang mga kinatawan ng lender mamaya ng hapon matapos malaman na sinubukan ng ina ko na makakuha ng corrective statement habang aktibo pa ang fraud review. Hindi siya inaresto sa ballroom at nagpapasalamat ako. Gusto ko ng pananagutan, hindi spektakulo. Kinolekta nila ang affidavit, humiling ng access sa kanyang devices at inutusan ng negosyo na huwag baguhin ang mga talaan. Na-freeze ng hotel ang event account. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga vendor sa kapatid ko tungkol sa hindi nababayarang balances. Umalis si Ethan kasama ang mga magulang niya. Bago umalis, nagpasalamat siya sa akin sa pagsagot ng tapat. Sinabi ko sa kanya na ang katotohanang natuklasan sa huling sandali ay dumating pa rin bago ang habambuhay na panlilinlang.
Naiwang mag-isa ang kapatid ko sa bridal suite habang inaalis ng mga kaibigan ang dekorasyon at nag-iimpake ng regalo. Hiniling niya akong pumasok. Ilang minuto, walang nagsasalita sa amin. Kung walang audience, mas mukha siyang takot na babae na nagtayo ng identidad sa paligid ng pagiging napili kaysa sa perpektong success story ng ina ko. Una, sinisi niya ako. Pagkatapos ay sinisi si Ethan, ang lender, ang ama namin, at sa wakas ang ina namin. Naghintay ako hanggang maubos ang sisi. Alam mo na nasa low ng pangalan ko, sabi ko. Doon ka may pagpipilian. Inamin niyang natatakot na mawala ang kasal kung tatanungin niya ang pera. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang takot. Pero hindi ginagawang pag-ibig ang pagnanakaw ng takot. Tinanong niya kung masaya ba ako. Ipinakita ng tanong niya na naniniwala pa rin siyang ang layunin ko ay magpalit ng lugar, maging ang ipinagdiriwang na kapatid habang siya ang nahihiya. Hindi, sagot ko. Malaya ako. Hindi iyon pareho. Sa gabi, walang laman ang ballroom maliban sa staff na nagtitiklop ng upuan. Nakita ako ng ina ko malapit sa entrance at sinabing nakamit ko ang gusto ko. Nanganganib ang negosyo, inabandon ang kapatid ko at pampublikong napahiya ang pamilya. Sinabi ko sa kanya na tumatanggi pa rin siyang pangalanan ang mga gawa niya. Nagpeke siya ng mga pirma, nagsinungaling sa mga lender, at ginamit ang kasal para pilitin akong legalisin ang panlilinlang. Hindi ko sinira ang reputasyon niya. Itinigil ko ang pagpapahiram sa kanya ng katahimikan ko para protektahan ito. Tinawag niya akong makasarili, pangit at hindi minamahal. Parang luma at maliit ang mga salita. Itinuro mo sa akin na ang pagmamahal ng pamilya ay kailangang kitain sa pamamagitan ng pagkawala, sabi ko. Ginugol ko ang 20 taon sa pag-aaral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagbura. Umalis ako na buo ang identidad ko. Kalaunan ay nakipagtulungan, binayaran ang bahagi ng pagkalugi sa pamamagitan ng pagbebenta ng showroom at walang previous conviction. Nakatanggap siya ng probation, financial monitoring, community service at restitution order na kumain ng karamihan sa assets na ginagamit niya ng mga dekada para sukatin ang tagumpay. Ibinaliktad ang business sign sa sumunod na taglamig. Palaging naniniwala ang ina ko na makokontrol ang reputasyon sa pamamagitan ng pagpapasya kung sino ang tatayo sa liwanag at sino ang mananatili sa dilim. Hindi siya nawalan ng standing dahil bumalik ako. Nawala ito dahil naalala ng mga dokumento ang napagkasunduan ng mga tao na kalimutan. Inamin ng ama ko na pumirma siya ng corporate resolutions na sumusuporta sa fraudulent loans. Naiwasan niya ang criminal charges sa pamamagitan ng kooperasyon pero nawala ang posisyon, ipon at tiwala ng mga empleyadong umaasa sa kanya. Nagsimula siyang magpadala ng buwanang liham na puno ng mga dahilan tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagprotekta sa kumpanya, at paniniwalang aayusin ng ina ko ang mga account sa kalaunan. Ibinalik ko ang unang 3 nang hindi binubuksan. Sa ika-4, sa wakas ay sumulat siya. Pinrotektahan ko ang sarili ko mula sa conflict sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na dalhin ito. Sumagot ako ng minsan at sinabing ang kapatawaran ay hindi pinto na maaari niyang kumatok hanggang sa mapagod ako at buksan. Kinakailangan niyang mamuhay ng iba kung masaksihan ko man o hindi ang pagbabago. Ngayon ay nagpapalitan kami ng paminsan-minsang liham pero hindi kami nagkukunwaring ang komunikasyon ay katumbas ng pagkakasundo. Ginugol ng kapatid ko ang mga buwan sa pakikipaglaban sa mga vendor at creditor sa kanseladong kasal. Permanenteng tinapos ni Ethan ang engagement. Kalaunan ay lumipat siya sa Davao, nakahanap ng trabaho sa non-profit art center at nagsimula ng therapy. Halos 2 taon pagkatapos ng kasal, tumawag siya ng hindi humihingi ng pera, pirma o kapatawaran. Nag-apologize siya sa pagtulong na burahin ako at inamin na ang pagiging paboritong anak ay hindi siya ginawang ligtas. Ginawa lang siyang kapaki-pakinabang. Pinuri ng ina namin ang kagandahan at pagsunod niya habang sinusuportahan ng mga katangiang iyon ang imahe ng pamilya. Pagkatapos ay tinawag siyang di tapat sa sandaling nakipagtulungan siya sa mga investigador.
Sinabi ko sa kapatid ko na ang paumanhin ay nagpapakita ng kamalayan, hindi patunay ng pagbabago. Mula noon, nagtayo kami ng maingat na relasyon sa pamamagitan ng maliliit na mapapatunayang aksyon. Nagsasabi siya ng totoo kahit na masama ang itsura niya at tinatapos ko ang usapan kapag minimize niya ang nakaraan. Nagkikita kami sa publiko ng 2 beses sa isang taon. Walang dramatikong reunion o litrato na nagkukunwaring nawala ang 2 taon. Mayroon lamang ang mas mabagal na gawain ng pagtuklas kung maaaring lumago ang tiwala kung saan dating naninirahan ang entitlement. Nagpakasal kami ni Marco sa courthouse kasama si Naomi at 6 na kaibigan. Walang nagraranggo sa mga babae ayon sa hitsura o ginamit ang seremonya para ayusin ang reputasyon. Nang tanungin ng clerk kung gusto kong baguhin ang pangalan, sinabi kong hindi. Minsan ay inilagay ng ina ko ang pangalang Charlene Reyes sa mga peke na dokumento dahil naniniwala siyang sa kanya ito. Ang pagpapanatili nito ay naging deklarasyon ko na hindi tumitigil ang isang bagay na maging sa iyo dahil ginamit ito ng mali ng iba. Kalaunan ay nagbukas ako ng consulting practice na tumutulong sa mga bangko, charity, at family businesses na tukuyin ang internal fraud bago maging kultura ang misconduct. Gumawa rin ako ng emergency grant sa technical college na tumanggap sa akin nang wala akong halos anuman. Nagbibigay ang grant ng 20,355 sa mga estudyanteng nahaharap sa biglaang krisis sa pabahay o transportasyon. Hindi ito kayamanan, pero alam ko kung gaano kalayo ang maaaring dalhin nito sa isang tao kapag pinagsama sa isang tapat na pagkakataon. Madalas itanong ng mga tao kung paghihiganti ba ang paglalantad sa pamilya ko. Naiintindihan ko kung bakit. Tumigil ang kasal, nagsara ang kumpanya, at nawala sa ina ko ang autoridad na protektado niya ng mga taon. Pero ang paghihiganti ay mangangailangan sa akin na lumikha ng sakit para sa kasiyahan ng panonood sa kanilang pagdurusa. Hindi ko ginawa ang kanilang mga kahihinatnan. Idinokumento ko ang kanilang mga gawa, tumangging pirmahan ang katotohanan, at pinahintulutan ang mga taong apektado ng kanilang panlilinlang na gumawa ng may kaalamang desisyon. Ang mga hangganan ay hindi parusa. Ang mga ito ay kondisyon para sa akses sa buhay mo. Ang pananagutan ay hindi kalupitan dahil kamag-anak ang taong humaharap dito. Ang pag-ibig na walang respeto ay nagiging kontrol. Ang katapatan na walang katotohanan ay nagiging pakikipagsabuatan. Sa loob ng mga taon, naniniwala akong ang pag-alis ay ginawa akong anak na sumira sa pamilya. Itinuro sa akin ng investigasyon na itinigil ko lang ang paghawak sa mga bitak nito. Ang pinakamalaking parusa ng ina ko ay hindi ang pagkawala ng showroom. Ito ay ang pagkawala ng kapangyarihang tukuyin ang realidad para sa lahat sa paligid niya. Ang pinakamalaking kahihinatnan ng kapatid ko ay hindi ang kanseladong kasal. Ito ay ang matutunan na ang pagiging napili ng kontroladong magulang ay maaari ring maging pagkakabilanggo. Ang pinakamalaking pagkawala ng ama ko ay ang mapagtanto na ang katahimikan ay desisyon pa rin kapag may nasasaktan. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagpapatunay na tama ako. Ito ay ang paglakad palayo nang hindi nangangailangan ng kanilang pagsang-ayon para malaman kung sino ako. 2 taon ang nakalipas, sinabi ng ina ko na nilampasan ako ng kagandahan. Naniniwala siyang pananatilihin ako ng mga salitang iyon sa kompetisyon para sa pag-apruba. Sa halip, itinulak nila ako lampas sa abot niya. Umalis ako na may 20,355, walang ligtas na tahanan at walang garantiya na bubuti ang kinabukasan ko. Ang nakuha ko ay mas mahalaga kaysa sa paghanga, edukasyon, kalayaan, kapakipakinabang na kaalaman, malusog na relasyon, at kakayahang makilala ang manipulasyon bago ito mapagkamalang pag-ibig. Hindi mo kailangang sirain ang mga taong nanggulo sa iyo para mabawi ang buhay mo. Minsan, ang pinakamalakas na tugon ay itigil ang pagsisinungaling para sa kanila. Itigil ang pagpopondo sa kanilang kaginhawaan gamit ang dignidad mo at itigil ang pagtrato sa akses sa iyo bilang permanenteng karapatan ng pamilya. Ang relasyong nabubuhay lang sa pamamagitan ng katahimikan mo ay hindi kapayapaan. Ito ay pagkakabilanggo
na may mas magandang dekorasyon. Kaya, tanungin mo ang sarili. Kung ang pagprotekta sa imahe ng pamilya mo ay nangangailangan na mawala ka, kaninong pamilya ang talagang protektahan mo? At ano ang maaaring maging buhay mo kapag sa wakas ay pinili mong protektahan ang sarili? Salamat sa pagiging narito hanggang sa wakas ng kwento. Lahat sa video na ito ay katang-isip at nilayon lang para sa pagkukwento, libangan at pagninilay. Umaasa kaming ipaalala nito sa iyo na maaari kang maging mapagbigay, tapat at mapagpatawad ng hindi pinapayagan ang iba na tratuhin ang mga katangiang iyon na parang kahinaan. Ang mga tamang tao ay magpapahalaga sa iyong lambot, hindi ito gagamitin bilang pagkakataon para saktan ka.